na po ang Pasko. Ayan. Okay, start na po tayo mga kapatid. Wala na tayong gagawin kundi mag-start na. Bertold David. Ganito na lang nga kasi minsan nawawala ako sa ano eh. Dahil hindi ko maintindihan kung bakit itong mikropono ko ay kinakailangan dikit na dikit para po malinaw yung boses. Ang linaw ko raw kay Bertold David, 75-inch. Sana all may 75-inch na TV. May Cotillion, hello everyone, I'm watching from Taiwan. God bless you, Sir Buds. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Padong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, tinalo po ni BBM. Talo po ni BBM si Donald Trump sa naganap na APEC. Paano nangyari yun, Badong? Yan po pag-uusapan natin yan kung paano po tinalo ng ating mahal na presidente. Proud na proud po kami. Ang galing-galing nyo po. At syempre yung latest po, no, dito po sa ICC case ni Tatay Digong, humirit po, no? Ayan nga, sasagutin natin yan. Cool lang kayo. Humirit po ang prosecutor na wag pagbigyan itong apela ni Tatay Digong na pagbigyan po yung interim release. Hanggang ngayon po talagang ayaw, no? Kaya talagang nakakasama po talaga ng loob ito pong ginagawa ng mga to. At pag-uusapan din po natin, ito po, yung nilabas po ni Boying na pareho nilabas niya yung kay Morales Carpio at saka tong kay Martires. Hinggil po dito kay Joel Villanueva. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Unahin na po natin tong naganap po sa APEC. Nakahirit pa po si Mr. President, BBM, no? Nakahirit pa po. Nilapitan niya po itong si President Xi Jinping ng China at nakipagkamay po siya. Paano na yan? yung mga yung mga mahilig mga loyalista na mahilig magsabi ng pro-China, tatawagin nyo ba si BBM na pro-China? Okay. Bakit ko po nasabi na talo po si Donald Trump? Talo po ni Donald Trump. Talo po ni BBM si Donald Trump dito po sa naganap na APEC. Simple lang po, no? Ano po ba ang naiuwi ng ating mahal na Pangulo at naiuwi po ni Donald Trump? Sige, isa-isahin po natin at papaliwanag ko po sa inyo bakit po tinalo. Hindi, ito po okay na po to, kaya lang wala pa po ako nung pinabibili na nga ako ng anak ko nung ganun kasi direkta po to sa laptop pa tong mikropono natin. Okay, kaya po natin nasabi yan, no? Sa mga naiuwi po nila. Ito po si Donald Trump, nakapag-uwi po to ng dalawang mahalagang kasunduan sa pagitan po ng dalawang importanteng bansa. Yan po sa APEC, sa pagitan po ng South Korea, nakapag-uwi po ng kung di ako nagkakamali, $350 million, no? Na anong tawag doon? Investment. Ito pong si Donald Trump, yung pong 100 kung nahati po yan na cash.
At saka po, yung isa naman po ay investment sa pagtatayo po ng paggawaan ng barko. Kung hindi ako nagkakamali, may paggawaan na ng barko. Alam ko meron yan dito yung South Korea, yung Hanjin eh. Ewan ko kung bukas pa ba yun, yung mga taga-Subic. Hindi ko alam kung yan po ba ay bukas pa o naisara na yung Hanjin na yan. Okay. Tapos po in return ay napababa po naman ng Korea yung kanilang taripa, no? Kasi marami pong ine-export itong Korea dito po sa United States of America. Yan po yung mga deal, no? Na naiuwi po ni Donald Trump. Ikalawa, yung deal po niya sa China, na yung pong rare earth, no? Napapayag niya po yung China na magbigay o bentahan sila nung rare earth na kailangan po, kung hindi ako nagkakamali, kailangan yan sa mga AI production. Hindi lang ako sure pero kailangan po yan talaga sa mga computer. Baka alam nyo po kung saan ginagamit yan. Okay. Pagkatapos po, eto pong meron pa silang kasunduan na nabentahan. Nabentahan po ni Donald Trump itong China. Bibili po ng mga oil po ng United States, no? Yung pag-aari po ng Amerika. So bibili po sa kanila ng marami itong China. In return, napababa din po yung taripa ng China sa mga produktong ipapasok nila sa United States. Ang ibig pong sabihin niyan, yung pong mga balak na sanang umalis sa China na mga paggawaan po, katulad po ng mga cellphone, mga at iba pa, na mas mahal pa po ang magiging production cost nila kung sa China sila, napababa po ng China yung production cost dahil hindi po production, yung pagiging presyo ng mga produkto dahil po sa taripa. No, sa mga ipaliwanag lang natin ng konti yung taripa, no? Tax po 'yan na pinapataw pag magpapasok ka po ng isang produkto sa papunta sa isang bansa. Yan po 'yun, no? Baka taripa tayo ng taripa, meron pa lang hindi nakakaalam kung ano yung meaning ng taripa. Yan po yung tax. Halimbawa po yung mga iPhone. Pag-aari po ng US company po yung iPhone, Apple. Pero pinili nilang gumawa o magpagawa ng mga iPhone, yung kanilang manufacturing sa China, dahil sa napapamura sila. Pero kung tinaasan naman yung tax, mura nga yung production cost, pero ang mahal naman ng tax, ayun, doon po sila mamamahalan dahil po dyan sa taripa na yan. Yan po yung negosasyon na tinatawag, no? So si Donald Trump po ay yun po yung pangunahin na kanyang nahita diyan sa pagdalo ng APEC. Pero talo pa rin po siya ni BBM, no? Alam niyo po, talagang ganoon bagamat marami ka na iuwi, hindi ka naman nakapag-uwi. Ano naman ba na iuwi ni President Marcos? Padong, para nasabi mo na talon-talo niya, no? Natalo niya itong si Donald Trump. Ang inuwi po ng ating Pangulo, kapit po kayo, baka bigla po kayong magulat, no? Sa husay po. Sa husay po na, sabi nga ni Donald Trump, talagang etong si Pangulong Marcos ay napakagaling makipag-negotiate. Di po ba? Great negotiator. Kaya po nakapag-uwi po itong si BBM. Matindi po ang naiuwi na BBM. Kumapit po kayo. Baka kung kayo po ay Duterte supporter, baka biglang bumaliktad kayo.
Kapit lang po. Ang naiuwi po ni Pangulong Marcos ay sangkatutak na picture. Believe ta. Kung meron lang pong matatawag na best in participation. Tinitignan ko lang po yung picture kasi si Donald Trump wala na po nung nagpa-picture yung APEC. Alam niyo naman, very busy si Donald Trump. Habang nagpapa-picture sila, si Donald Trump nakabalik na po sa Amerika. Doon katalo, Donald Trump. Wala kang picture. Yung yung pangkalahatan, yung lahat po ng leader ng Asia Pacific nations, wala pong picture si Donald Trump. Samantalang ang ating napakagaling na Pangulo ay kasama po sa picture ng mga APEC leaders. Palakpakan naman natin mga kapatid. Alam nyo, nakakatawa po to si BBM, no? Nung una po, kada aalis po yan sa Pilipinas, no? Pagbalik po niya, malaking balita. Ngayon, nakabalik na ba? Tapos na APEC nakabalik na ba? Tanong ko lang, nakabalik na ba si BBM? Kasi noon po, tuwing aalis yan, yung mga unang taon niya, first 2 years, kung todo yung yung mga media, no? Ang dami niyang very busy kahit saan magpunta si BBM, talagang ang daming balita. Kunwari nagpunta ng Germany o kung saan man nagpunta na bansa, ang dami pong balita at lagi pong masaya dahil lagi pong may uwi na. Ang uso pong uwi niya noon yung pledges, 'di ba? O yan yung panahon na Uniteam pa Pinagtatanggol ko pa yung mga pledges Tapos pati po yung mga pagsasalita niya sa mga businessman, kino-cover yan ng mga media natin. Parang ngayon bitin na po Mr. President Halos wala halos pa picture lang at wala halos. Eto in fairness po kay dating Pangulong Duterte. Yung sa picturean, pinakadulo talaga si BBM Narito talaga siya yung sa alam niyo yun, 'di ba sa picture, karamihan po sa picture, yung nasa gitna, yun po yung mga main character, 'di ba? So tinignan ko, bakit si BBM dito pinapwesto sa pinakagilid? Yun talagang yung pag nakat po, yung mali ka ng kuha, yan yung mga taong hindi na makukuha sa picture. Opo, totoo po yun. Totoo po yun, binalita po yan, yung video na si Tatay Digong. Kaya nga marami po nagtataka kung bakit nangyari yun. So tinignan ko ngayon, baka naman talagang yun ang posisyon ng Pilipinas. No? Hindi po Ang si Tatay Digong po sa kada picture, 'di ba sila Donald Trump, syempre mga sikat yan, yung host country nasa gitna kasama ni Donald Trump tsaka ni Xi Jinping. Ganun lagi yan Xi Jinping sa mga galit na galit sa China. Ang star po na Noche Buena pagdating po sa APEC, si Donald Trump at tsaka si Xi Jinping. Ulitin ko po, no, sa mga galit na galit sa China. Ang star po ng APEC palagi, ibig sabihin pagigitnaan nila yung host country, nasa pinakagitna, nasa paligid niya, nasa dalawang gilid niya, si Xi Jinping tsaka si Donald Trump o kung sino man yung presidente ng Amerika. Kasi in denial stage tayo sa China Dinideny natin yung China na talagang, ewan ko ba, yan po ang dalawang pinakamakapangyarihan in terms of economics at saka military. Kung meron tayong dapat kaibiganin, yan pong dalawa na yan. Para tayo, dahil ang buong mundo po gusto silang maging kaibigan.
Si BBM po narito, samantalang si Tatay Digong po, sa mga ilang napanood ko, lagi po siyang naroon sa gitna pa rin pero sa sa pangalawang linya. Ibig sabihin, si Tatay Digong at least nung panahon niya nakaka-proud. Maraming mga meetings. Alam niyo po yung dinadayo diyan sa APEC, hindi lang po yung APEC na pa-picture ng lahat. Okay po yun eh. Maganda po yan, optics yan eh. 'Di ba? Picture taking. Pero ang importante po diyan sa APEC, pagkakataon po yan kasi magsasama-sama yung mga world leaders eh. Pagkakataon po yan na magkaroon kayo ng mga side deal. Nagagawa po yan nung panahon ni Tatay Digong. No? Lagi po, ito ni-review ko lang bago tayo Meron bang mga side meeting si Tatay Digong tsaka si Donald Trump? Meron po. Si Xi Jinping, napakarami po. So on target po. Si Tatay Digong tuwing dadalo ng APEC, meron talaga siyang dinadaluhan. Meron talagang meeting na nagaganap between world leaders at saka si Tatay Digong. Ito po. Kung hindi pa lumapit si BBM, nagtaka pa si Xi Jinping eh. Hindi ba? Nung nasa Malaysia lang, yung ASEAN, binabanatan mo yung China. Siguro, paibot na uli dahil nakita niya na yung US, kung ang US nga nakikipag-deal sa China, iwan na tayo nga. Okay. Yun yung point dun eh. Ano yung ginagawa mo sa APEC? Bakit wala kang kadil? Halos ang picture niya lang po, panay kay South Korea lang. Siyempre, host yan eh. Pag lumapit ka dyan, talagang may picture ka eh. Pero sa ibang presidente, sa ibang prime minister, wala pong parang ano yung termino nyo? Parang may sakit na nakakahawa. Yun na nga, photo ops na lang nga eh. Wala pa nagpapaw-photo op sa kanya. Maghanap po kayo ng mga picture. Oh, yun ang pinakamalaki niyang photo ops, yung lumapit kasi siya kay Xi Jinping. Naalarma pa yung translator ni Xi Jinping. Bakit biglang lumapit to? Yun yung hindi na unawaan ni BBM. Babanatan mo siya sa ASEAN ilang araw lang. Pinanatan mo yung China. Doon siya hindi marunong yung sa diplomatic relationship eh. Si Tatay Digong, nung binanatan niya si Obama, na-recall ko lang dahil hindi naman yun yung intention ko. Na-recall ko lang ngayon, nung binabanatan ni Tatay Digong si Obama, hindi po siya nakikipagpekean. Alam niyo yun? May ang usapin nga doon kung dadalo siya sa APEC eh. Nung si Obama pa yung presidente. Pabanatan mo tapos walang kaabog-abog, bigla mong kakamayan. Or ano yun, photo ops? May napag-usapan ba kayo? Inaya ka ba? O gusto mong... Lahat kasi ng chance, Mr. President. Sa sobra-sobrang paninira nyo sa China, tuloy ang mga tao rito ang akala dapat talagang kamuhian ng Pilipino ang China eh. Lahat po ng bansa sa buong mundo na gustong may deal with China. Yan po ang katotohanan. Iwan na iwan po tayo. Hindi po natin nasasamantala yung mga ganito. Tanong ko sa inyo, ano po nauwi ni BBM? Meron po ba kahit pledge? Wala na po nagpe-pledge sa atin ngayon. Paano mo na sigurado ba dong na wala siya naiuwi kahit pledge? Diyos ko, ang media po natin. Ang mainstream media po natin, talagang mga tutang-tuta po yan. Meron po ba nagbalita na 6 trillion pledges na iuwi ni BBM? Wala na. Saka nakikita ko yung mga picture
Halos alam niyo yun yung ou out of place si BBM, eh. Hindi katulad ni Tatay Digong 'pag pumunta siya naku kunwari wala pa yung event, magpapa-picture kayo, pormahan pa lang, 'di ba, normal po yun magkukuwento-kuwentuhan yung mga leaders. Si Tatay Digong 'pag dumating, sa kanya nakapalumpon yung mga tao, eh, alam niyo yun? Donald Trump, Xi Jinping, Tatay Digong. Yun sa kanila nakaikot yung mga ano, yung yung may dating talaga na presidente. Hindi katulad nung parang napipilitan lang dahil host sila. Maghanap po kayo ng picture ni BBM sa iba na talagang nagmi-meeting sila na akala mo may pinag-uusapan. Wala pong side meeting na naganap. Importante po yan, ang daming world leaders. No? Yung kapangyarihan mo para sa diplomasya, nariyan, pwede. Para ko na nakinikinita, pag si VP Sara na magiging presidente, maihihirit niya na pressure rin yung ICC na lumabas na si Tatay Digong. Eh. Yun yung kulang natin eh. Sino ba? Wala na pong... Ay nako. Ginusto nyo yan eh. Ginusto ninyo na kahit hindi nyo naman kaya. Alam nyo po yan yung pinakamahirap, no? Sa isang tao, hindi in general to yung gusto mong para kahit sa mga trabaho, 'di ba, gusto mo ma-promote kahit hindi ginagawa mo ang lahat para ma-promote lang. Hindi ka naman qualified, 'di ba? Kayo minsan sa buhay nyo meron kayong nakikita na napopromote sa tingin nyo hindi naman karapat dapat na ma-promote, na-promote dahil sa pagsisipsip o kung ano pa man. Pero na-promote siya at naging head ninyo o naging pinuno ninyo. Tapos, 'di ba? Walang respeto eh. Meron lang. Kaya doon lang po tinalo dahil nakapag-uwi po ng sangkatutak na picture si BBM, si Donald Trump po hindi po nakasama sa picture. Busy. Nung nakuha niya na yung target niya na deal with China and South Korea, alis na siya. Busy. Makikipag-negotiate na naman kung saan. May lulutasin na naman problema sa bansa niya. Kasi hanggang ngayon, kung hindi ako nagkakamali, naka-lockdown pa rin yung gobyerno nila. Lockdown yung gobyerno. Puta, hindi ko maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan yung kaya silang i-hijack ng mga Democrats eh. Para mag-lockdown. Ilang beses na nagla-lockdown yan. Okay, tama yun eh. Si Florante de na marka, no? Parang meron lang siya. Punta po tayo rito sa isa pang balita. Ito po, medyo nakakasama man ng loob. Kinakailangan pa rin nating ibalita to. Ito po ang latest. Kung matatandaan po nyo, ibinasura po ng pre-trial chamber. Iba-iba kasi yung ICC. May pre-trial chamber, iba po yung mga judge doon. Tapos yung actual trial, iba na naman yung judge. Pati po yung appeals, yung parang Court of Appeals. Hindi ko lang alam kung ano yung tawag doon. Appeals chamber. Yan. So, umapila po tayo sa kadahilan ng gusto ng kampo ni Tatay Digong na magkaroon ng interim release. No? Yung interim release po, habang nililitis ka, nakalaya ka, hindi ka nakakulong. Pero, titiyakin lang nila na hindi ka lagi kang available, no? Dadaling ka sa bansa o pwede kang ma-interim release sa host country na member ng ICC. So dahil itinatakwil ni BBM pag pabor sa Duterte,
Pag hindi pabor sa Duterte, kinikilala natin yung ICC. No? Pero pag pabor sa Duterte, hindi natin kinikilala yung ICC. Talagang double standard ang ating presidente. Pagka pwedeng mag-interim release kung tatanggapin ng Pilipinas, paano tayo hindi naman tayo member ng ICC? Pero pag ipapakulong si Tatay Digong, kahit hindi tayo member, sinosurrender natin yung mamamayan natin sa ICC. Sa tingin ko, yan yung sama ng loob ng mga world leaders dito kay kay BBM . Yung pinahamak mo yung dating leader na tropa pips nila. Yung ipinakulong mo si Duterte. Ngayon, pinakulong po si Duterte, di ba? Tignan nyo po yung ngayon, yung Brazil. Nagko-conduct po sila ng war on drugs. Isang araw, ilan yung namatay? 150 plus? Meron bang mga dilawan? Meron bang mga makakaliwa? Meron bang na nagkukundina sa gobyerno nila? Nakita yon ng mga tao ng Brazil na kailangan yun na mag-conduct ng war on drugs doon sa bansa nila. May narinig ba kayong ICC doon? Kaya ba ng ICC yung Brazil? Di nila kaya ng ICC yung Brazil. Ang makaya lang ng ICC, yung mga African countries at saka yung katulad ng Pilipinas. Na yung Pangulo ay walang boto. Hindi kayang ipagtanggol ang kanyang mamamayan. Kaya ako sa mga world leader, putya, pag nakiusap si BBM ko, halimbawa may bibitayin sa bansa namin. Kunwari ako, hari ng Saudi, tapos may bibitayin, makikiusap yung Pilipinas. Makikiusap ka rito. Ikaw nga, tinapon mo yung mamamayan mo sa dahig. Pinakulong mo, tapos kami rito. Nagkasala na yan. Si Donald Trump, binobomba yung mga barko na pinaghihinalaan niyang may mga lamang droga. Meron bang mga ICC na nagsabi, bakit kayo nagwa-war on drugs? Dito lang sa Pilipinas, minamasama yung paglaban sa droga. Malamang kasi yung mga anti-droga, anti-war on drugs, is either drogista sila or nakikinabang sila sa droga. Tignan niyo yung mga very vocal dyan. Sila De Lima, yung mga galit na galit, malamang may pakinabang yan sa droga. Akala ka lang ng droga sa Pilipinas. Imposible naman basta ka lang nagalit nang walang kadahi-dahilan. Galit na galit sa war on drugs . Tanungin mo ang bawat Pilipino. Ano mas gusto nila? Yung ngayon o yung war on drugs ni Tatay Digong? Kaya ngayon, dahil umapila tayo, umaapila rin mga ICC prosecution na to. Ito po yung mga sinasabi nila kung bakit hindi dapat bigyan ng pagkakataon na makalaya o yung interim release itong si Tatay Digong. May 3 silang binabanggit dito . Kaya talagang talagang hindi makatao yung kayong mga taga Netherlands. Nag-host kayo ng mga ICC na yan na pinarurusahan ninyo yung mga leader ng mga bansang akala nyo sakop nyo. Di nyo naman kami sakop . Meron kami sariling batas dito. Ito po. 3 po kasi ang i-determine. Una, to ensure his appearance at trial. Ikalawa, to ensure he does not obstruct or endanger the investigation or court proceedings. At pangatlo, and to ensure he does not continue with the commission of crimes alleged. Ibig sabihin,
kaya ka dapat hindi bigyan o ang dahilan kaya ka hindi bibigyan ng interim release ay dahil baka pag in-interim release ka, hindi ka na mag-appear sa trial. Diyos ko, nakita nyo ba si Tatay Digong, kayong mga taga-ICC? Yung tatakas na siya. Sa tingin nyo ba, halos hindi na nga makalakad yung Tatay Digong namin eh. Sa tingin nyo pa, tatakas pa? Ikalawa, ito po, ma-endanger niya yung investigation and court proceedings. Anong power pa ni Tatay Digong? Kaya nga po etong mga to, no? Karamihan yung nililitis nila yung aktibong leader ng bansa. Kasi makapangyarihan eh. 'Di ba? Wala na pong kapangyarihan si Tatay Digong na manggulo sa korte. Yung pong sinasabi ninyo na endanger yung court proceeding, maaaring makapanggulo. Wala po sa hulog yun. Wala nang ang power si Tatay Digong, lulusob pa dyan sa ICC. Ano pang puwersa ni Tatay Digong na lusubin kayo dyan sa ICC? Okay, katlo. Ito po yung to ensure he does not continue with the commission of crimes alleged. Magwa-war on drugs pa rin si Tatay Digong kahit hindi na siya ang presidente ng Pilipinas. Mag-isip-isip naman kayo. May kakayahan ba siya? Presidente lang po ang may kakayahan na mag-conduct ng war on drugs. Sino utusan niyang militar? Ay, polis. May susunod ba sa kanyang kapulisan? Wala naman siyang private army. 'Di ba? Paano niya makukumit ng pareho? Kaya eto, pasok si Tatay Digong para bigyan sana ng interim release. Pero dahil wala naman kayong nililitis na iba, alam niyo po, yun yung problema ni Tatay Digong eh. Wala silang nililitis na iba. Ang problema pa, wala ring international pressure dahil itong ating Pangulo, kasalukuyang Pangulo, ay mas gusto pa yatang nakakulong na lang talaga si Tatay Digong. Yun ang problema talaga natin. Mas gusto nila na kung maaari nga, dyan na matigok si Tatay Digong eh. Wala na tayong magagawa dyan dahil ang ICC, wala silang nililitis. Isa lang po ang active case na nililitis nila kay Tatay Digong. Pag pinalaya pa nila si Tatay Digong, wala na silang silbi bilang korte. Nag-i-issue sila ng warrant of arrest. Meron si Putin, meron si Netanyahu ng Israel. Ewan ko pa kung sino yung merong pang mga, yun po yung dalawang pinakasikat. Si Putin tsaka si Netanyahu. Wala naman pong kumikilala dyan sa warrant of arrest nila. Dahil wala naman kumikilala dyan sa ICC na yan eh. Mga mahihirap na bansa lang po kumikilala dyan. Katulad ng Pilipinas, mga ututong leader. Kaya nga, matatapos lang po yung pag-aambag natin dyan, pagbibigay ng yaman dyan, pag si Sara Duterte na naging presidente. Yun na lang ang masasabi natin dyan, no? Na wala tayong matatamong katarungan ngayong panahon na to sa mga darating na lang. Ito po, Morales versus Martires. Hindi ko maintindihan to si Boying. Ang dami mong problema dito sa ang pangunahing task ng mga gobyerno ngayon. Ako sa tingin ko, kung ako presidente ng Pilipinas, pakikiusapan ko yung ombudsman. Kung totoong ang target niya talaga ay maglinis ng corruption. Mukhang sasalita lang yan eh. Alam mo, ang pangunahing mong dapat tinatrabaho, Boying, tumulong ka na malutas yung corruption kasi yan yung number one problema ng Pilipinas eh. Hindi, pinag-iinitan na kinakailangan masira yung pangalan ni Morales.
Ani Martires. Hindi ko talaga maintindihan. Napahiya ka ba dahil sa interview? Yun na ba yun? Dahil napahiya ka, talagang kakalkalin mo yung mga wala ka ng kinalaman diyan. Kung ano man pagpapasya ng mga nagdaang ombudsman, alam niyo po kung bakit? Okay lang sana kung ligtas na si Villanueva, 'di ba? May kaso siya ngayon eh. Ngayon may kaso siya. Ngayon panahon mo, ngayon 2025. Pinagkakaabalahan mo yun noon. Balik yun noon, ibalik yun noon. Nag-aaksaya tayo ng panahon eh. Ang tanong, pag dinakdakan mo ba ng dinakdakan, may magagawa ka pa sa desisyon ni Martires? Pinaliktad niya yung desisyon ni Morales. Ang unang tanong, illegal ba yun? Kung illegal yun, magsampa ka na sa Supreme Court. Supreme Court lang yan eh. Ang ginagawa mo, sa media lang lahat eh. Gusto mo masiraan si Martires? At the expense of your office? Di ba? Yan yung tendency. Sabi ko nga, dalawa po ang paraan para ka umangat, no? Ibagsak mo yung isa. Una, yung pinakamaganda, yung aangat ka dahil sa sarili mong pagsisikap. Aangat ka dahil maganda yung ginagawa mo. Pero kung hindi ka naman kagalingan, yan ang tendency talaga. Siraan yung nagdaan. Ginawa yan ni Cory Aquino. 6 na taon walang ginawa sa presidency. Wala na hitang Pilipinas. Pagsak ang ekonomiya. Pero may katwiran. Kasi 20 years na nagnakaw, 20 years mahigit na sinalaula ng Marcos, ganun lang, sinisisi lang sa Marcos. Ganun din yung anak niya, si Noynoy, sinisisi lang din kay GMA. Ganun din to si BBM, sisi lang din kay Duterte lahat. Ang ganda ng panunungkulan ni Tatay Digong eh. Isisisi mo sa kanya yung mga hindi mo malutas. Yun yung tendency ng mga taong walang kakayahang maglutas ng problema. Ang problemang hinaharap mo, Ombudsman Boying, yung corruption ngayon. Kung talagang gusto mong madiin yan si Joel Villanueva, kung nakalusot siya nun, lusot na yan. Hindi ko sinasabing tamang palusutin, hindi ko sinasabing walang kasalanan. Malamang may kasalanan yan. Nawili nga eh. Meron na namang kaso ngayon eh. Di ba? Wala akong problema dyan eh. Kasuhan ninyo yan, idiin ninyo kung mainit kayo kay Villanueva dahil meron involved na naman siya ngayon. Yung ngayon na, kasi ngayon may magagawa ka eh. Yung kay Morales at kay Martires, ipakita mo man yan, sabihin mo man paulit-ulit na mali si Martires, mali si Martires. Tapos na yan, napawalang sala na niya. Yan yung kaso ni Villanueva na tungkol sa kay Napoles. Ngayon, yung ngayon na. Nariyan pa rin si Villanueva. Hindi nyo naman masisiraan si Martires dahil nagdeklara na nga yung tao, loyalista siya, hindi siya maka-Duterte, siya ay loyalista. Siraan nyo si Martires, loyalista yung sinisiraan nyo. Hindi Duterte. Inappoint lang yan ni Duterte. Hindi raw siya Duterte, loyalista siya. Kaya pala ganyan magpasya, loyalista. Magulo. Pucha, kahit yan sa Villanueva, sasabihin nyo na naman, Duterte yan mga yan. Si Chis Escudero, magiging Duterte. Mga dilawan niya mga yan eh. Yung mga dilawan, nakikibanat din kay Villanueva, nakikibanat din kay Chis Escudero. Kakulay. Kakulay nyo si Chis Escudero tsaka si Villanueva, kailan naging Duterte yan? Hindi naging Duterte kahit kailan yan. Wag po kayong malito. Ang minority po, hindi ibig sabihin ng Duterte.
yung mga Duterte senators, ang alliance nila sa minority. Hindi ibig sabihin na yung minority, mga Duterte. Bilib ka sa mga dilawan eh. Alam mo mga dilawan talaga, mga oh, 'di ba? Sa totoo lang. Eh noon pa pala yan eh. Kahit kay Cynthia Villar, nakikita ko ngayon, no? Yung question ni Cynthia Villar, tamang luma pa to dahil ano pa si Villar eh, senador pa si Cynthia eh. Ano sabi niya? Bakit hindi nyo na lang lupa yung ibigay ninyo sa mga mahihirap? 500 a month lang. Tapos sila na magtatayo ng bahay nila. Gusto nyo gumawa ng condominium. Ano tanong sa kanya ni Villar? Cynthia Villar. Bakit mo pinagpipilitan yung condominium dahil meron kang porsyento? O sino yan? Si Hontiveros. Masyado kayong ipokrito eh. Hindi ka naman nakakibuke Villar nung sinabi, tinanong ka. Dahil may porsyento ka sa itatayong ano? Sa itatayong condominium. Hindi naman kaya ng mahihirap yan. O kahit ganun po yun, practical yung sinasabi ni Villar. Tatayuan mo na condominium, hindi naman kaya magbayad ng mahirap. Wala pa rin sila. Hindi mo rin natulungan yung mga yung mga squatter. Yun yung sinasabi ni Villar eh. Magtatayo kayo ng condominium. Paano yung mga squatter na tatanggalin nyo ron para maitayo yung condominium? Pinalayas nyo lang sila. Ano na nga tawag sa mga squatter? Baka ano na to, mabatas naman ako pag sasabi squatter. Ang aarte kasi ngayon, squatter lang eh. May non-formal settlers. Yan. O kasi totoo yun. Binara ka eh. May porsyento lagi. Kaya po yan, kaya sila nag-i-insist ng insertion. Huwag kayong magmalinis. Lalo ka na Hontiveros. Hindi kami nagsasabi. Yung mga nakakaalam ang nagsasabi na may porsyento kayo. Sino? Si Cynthia Villar. O ano ka, hindi mo masagot. Ikalawa, yung mga engineer. Ano sabi ni Bryce Hernandez? Lahat ng proponent, walang hindi tumanggap, lahat po tumanggap. Lahat ng proponent tumanggap ng porsyento. Ano man ang itawag mo riyan, insertion man. Ano pa yung tinatawag? Hindi raw insertion eh. Sabi ni Ontiveros eh. Amendments, insertion pa rin yan at lahat tumanggap ng